Okay, may gabi ibad. Ang atong pagatunan karon mahitungod sa the kingdom of God, the kingdom of glory. Sa Biblia o sa Espiritu Tagna, duha ra ka ginharian ang naa. Ang ginharian sa grasya o ginharian sa himaya. Ang ginharian sa grasya, natukod siya pagkasulod sa sala, gikan pa sa Eden. Pero na-fulfill siya ang tikanatabukan sa pag-establish yun sa kingdom of grace dito sa kamatayon ni Kristo. Tapos, ang ginahuwat nato karon ang kingdom of glory. Ang kingdom of grace, mauna siya na-establish sa atong kasing-kasing. So, ang grasya mao si Kristo. So, nana ang grasya pag kahulog sala, dito lang siya na-complete sa kamatayon ni Kristo kasi Kristo gyud ang pinakagrasya. So, sa atong kasing-kasing. Ang kingdom of glory, dili ni siya simbolikal kay ang grasya simbolikal man. Kining kingdom of glory, kuan yun ni siya, literal. Glory, himaya gyud siya. So, ang atong pagatunan, the object of this study is to establish when, where, and how this kingdom will be established. So, ang tumong sa atong pagtuon karon kanus kini pagatukuron, asa kini pagatukuron, og unsaon ang pagtukod ani, sao man siya matukod. So man importante sa pagtuon, kanus asa og unsaon ni siya matukod. So kung atong tan-awon, nganong naamang gyoy grupo nga gitawag nga Davidian. Ato po nang tan-awon, anong Davidian man na Davidian kingdom o David's kingdom. Gitawag na siya David's kingdom, no? Nganong naamahing ana na pagtuon o mga katawhan nga nag-angkon na 70 Adventist, ato na siyang matun-an karon. So sa dili pa ta mag-ampo, atong basahon ang volume 4, ang Council in Sabbath School Work, page 34, o sa volume 4, 306, paragraph 1. God has a people upon the earth who in faith and holy hope are tracing down the roll of past fulfilling prophecy and are seeking to purify their souls by obeying the truth, that they may not be found without the wedding garment when Christ shall appear. So, muna itong gitun-an, itong mayaging Sabado. No? Aduna ang Dios, adunay mga katawhan din sa yuta, kinsa uban sa hugot sa pagtuo, og balaan nga paglaom, adunay balaan nga paglaom, subay sa linukot na paspas pagtuman, sa mga tagna nga gitunguha sa pagputli sa ilang makalag pinagis pagsunod sa kamatuoran, no? Nga sila dili makit-an nga walay bisti sa kasal diha sa pagpakita sa Ginoo. Great truths which had been neglected and unappreciated for ages. Mga dagkong kamatuoran nga gisalikway ug wa tagaig bili ingon dire sa mga katuigan, no? A new meaning, mga bag-ong mga kahulugan will flash out of familiar texts. Many James are yet scattered that are to be gathered together to become the property of the remnant people of God. So mahimo dai siyang propiedad sa salin nga katawhan sa Ginoo. So kinahanglan karon pa lang mag-gather na tag mini James, kay ang mini James manggod
scattered, nakatag ba. So, ang katawan sa Ginoo, kung ang katawan sa Ginoo, iya tong tigumon ang mga gems, tigumon para mahimo siyang property sa remnant people of God. So, mao na siya ang gisgutan diri. So, sa dili pa ta magpadayon sa unahan, ato unay pangayoon sa Ginoo ang kaalam langit nun o paggiya sa balang espiritu. Amahan nga balaan niining kagabion Ginoo, dako among kalipay, RGC, kami tuon sa mga balaang pulong, sa mga kasulatan, sabi na spirito stagna, kung magkahatag ka na mong langit ng kaalam. Giyahi kami Ginoo sa balang espiritu, ang pagabasahon, among masabtan, o among matungkad ang kamatuoran, na imong gihatag sa imong katawhan. Salamat Ginoo sa pagpasaylo sa among mga sala. Sa ngalan ug gahom sa uman luluwas mo si Jesucristo. Amen. Ang pinakakitiks gyud ani ang Mateo 24:14. Og kining maayong balita mahitungod sa ginharian iwali ngadto sa tibuok nga kalibutan. Ingon nga pagsaksi ngadto sa tanang kanasuran. Ug unya moabot ang katapusan. So, unsang mensahe ang makatapos sa tibuok kalibutan? Ang maayong balita may tungod sa ginharian. So, lisod man kaayo na muwali tas maayong balita may tungod sa ginharian pero wala tay karakter sa ginharian, di ba? So, makatapos sa buluhaton sa tibuok kalibutan ang pagwali sa maayong balita may tungod sa ginharian. Mao na siyang muman. Naigingon sa Apostol Pablo atong tun-an kung unsa nga ginharian no? Mao gyud na ang ginharian ni Kristo. Pero atong tun-an before moabot si Kristo. Unsa nga ginharian before Christ coming. Okay. Naay gisgutan sa Apostol Pablo sa New Testament. Mabasa kini sa Buhat 15:15 hangtod 17. Og niini nahiuyon ang mga pulong sa mga manalagna. Sumala sa nahisulat. Sa human niini magabalik ako og pagatukuron ko pag-usab ang tabernakulo ni David nga napukan og pagatukuron ko pag-usab ang iyang nangalumpag og pagapatindugon ko kini. Muisgot gani tag pag-usab sa ikaduhang higayon. Kay ang ginharian ni David kaniadto natukod pero nalumpag. Pero ingon ang Ginoo, akong tukuron pag-usab ang tabernakulo ni David. Kay kinsang tabernakulo kang David. Tukuron niya to kay nangalumpag man to. Versikulo 17. Pagkahuman niyag tukod sa versikulo 7 mo ni. Aron, di ba human nagtukod? Aron nga ang nahabilin sa mga tao, mga nabilin sa mga tao, managpangita sa Ginoo. Og ang tanan nga mga hintil, o Gentiles, nga sa ibabaw nila gitawag ang akong ngalan. So, naay mga punto diri. Una, ang mga pulong sa mga propeta nag-uyon, wa gyud nagsupak. Unsa man ang mga pulong, nag-uyon sila ani nga pulong. Unsa nga pulong ang pagtukod sa Ginoo sa tabernakulo ni David. Iyang tukuron. Kinsa may mutukod? Ang Ginoo. Pagkahuman niyag tukod, ang tanang mga hintil, ang tanang mga hintil, muna siyang loud cry. Ato nang basahon niya. Ang tanang mga hintil, tawag sa pangalan sa Ginoo. Mao na siyang ubang kuan, ang tanang motawag kanako mamaluwas, di ba? Naitekstuhan na. Karon, mao na siya ang gisulti sa bag-ong tugon. Karon diritos daan tugon. Si propeta Isaias naay gitagna. Nga naay bata nga mataw. Sumala sa Isaias 9 versikulo 6. Naay duha ka gitagna dire pero usahay usara ang atong sabton pero duha ni siya ang gitagna. Okay? Ang usa sa versikulo 6, ang usa sa versikulo 7. Mao ni siya ang unang gitagna.
Kay alang kanato ang usa ka bata na tao, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag, ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga, ug ang iyang ngalan pagatawgon kay bulungan, magtatambag, Dios na makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. Bersikulo 7, atong i-appeal ang bersikulo 7. Sa kauswagan sa iyang kagamhanan o sa pakigdait walay katapusan, ibabaw sa trono ni David o sa ibabaw sa iyang ginharian, aron sa pagtukod niini o sa pagtuboy niini nga may hustisya o pagkamatarong sukad karon bisan hangtod sa walay katapusan. Ang kakugi ni Jehova sa mga panon maoy magahimo niini. So klaro kaayo nga pag-abot sa Misaya, kaya may propesya sa Misaya, dili pwede nga ang bersikulo 6 lang ang matuman. Ang propesya natuman. Pero kini, kanus akanis siya matuman. Oh. Kay naamay pagtukod sa ginharian ni David. Na ay trono, imposibleng way ginharian. Oh. Kinsang kakugi mo tukod nini? Ang kakugi ni Jehova sa mga panon maoy maghimo niini. So kini siya natuma naman eh. Kining usa wala pa. Oo, mo ni siya ang propesya. Karon mo ni ang gitun-an sa mga Jewish church. Nga naay mo abot na Misaya, tapos naay mo gitukuro niya ang ginharian ni David. Karon gi-expect na nila to. Pag abot ni Kristo, kay nahibadaan naman nila, wala pa moabot si Kristo, ilan ang gitun-an na naay propesya sa Emmanuel, naay propesya sa pagtukod sa ginharian ni David. Pag abot ni Kristo, nangutana na mga tinun-an. Nung sila lang nangutana. Sa Buhat 1, bersikulo 6 ug 7. Busa nagakatigom sila. Nangutana sila kaniya. Sa pag-ingon, Ginoo, pahaulion mo ba ang ginharian sa Israel niining panahon? So kay balo sila, Ginoo na naman ka. Imo bang ulion o i-restore ang ginharian sa Israel niining panahon na? Bersikulo 7. Ngun siya. O siya mitubag mingon kanila, dili inyo ang katungod sa paghibalo sa mga panahon o sa mga katuigan nga gitagal sa amahan sa iyang kaugalingong pagbulutan. Wala gitubag ni Kristo nga dili na tinuod, dili na tukuron, kundi ingon siya sa inyong panahon wala mo gipahibalo. Dili inyo ang katungod, wa mo'y katungod sa paghibalo kung unsang panahon o tuig. Hindi man pwede mag-time set. Ingon siya, wala gihatag sa inyo ang katungod sa paghibalo kung kanus unsang panahon na unsang tuiga na anay gitagal ang Ginoo, naka time frame na. Wala siya mingon na dili matuman ang tagna. Kay balo naman ang mga Hebro na itukuron ang ginharian ni David. Pero ang tubag niya, wala sa inyo gihatag katungod sa pagkahibalo. Karon, ang komentaryo ani nasa Mount of Blessing, 107 paragraph 3. Mo ni ang giingon. The disciples of Christ were looking for the immediate coming of the kingdom of His glory. Dili ang grasya. But in giving them this prayer, Jesus taught that the kingdom was not then to be established. They were to pray for its coming as an event yet future. But this petition was also an assurance to them, while they were not to behold the coming of the kingdom in their day. The fact that Jesus bade them pray for it is evidence that in God's own time, it will surely come. So naadi ay God's own time. Na muabot yun ang panahon
nga tukuron ang ginharian sa himaya. Mao man ang pangutana sa mga disipulo. Karon, ang pangutana, kanus aman tukuron? Dito na itas kanus When? Ang tubag ni Propeta Daniel, og sa mga adlaw ni anang mga haria, ang Dios sa langit magatukod usa ka ginharian nga dili gayud malumpag. Ni ang gahom ni ana mahibilin sa lain nga katawhan. Apan kini magadugmok og magaut-ot ni ining tanan nga mga ginharian o kini mulungtad sa walay katapusan. Basta tinukod sa Ginoo na ginharian, mulungtad na siya katapusan, ang tuyog tumong apan kini magadugmok og magaut-ot ni ining tanan nga mga ginharian. Ang tukuron sa Ginoo nga ginharian, usa ka ginharian lang, usa lang, maunay mo dugmok, muot-ot ni ining tanan nga ginharian. Mao tong bato. Ginharian man to. Kaya ang gisgutan man diya ginharian. Unsa man ang mulapdos bato, walay laing mulapdos bato. Ang mulapdos sa larawan ang bato gyud. Mao na siya ang ginhariang usa ka ginharian. Ang pangutana diha, kanus aman sa mga adlaw ni anang mga haria. Sa Daniel 2, asa dapit nga ginharian na astiil kumagko. Ang ginharian tukuron samtang naapay mga hari. Dili ni siya applicable sa second coming kay sa second coming wala na yung mga hari. Sa second coming human ang 7 last plagues. Patag naguba na ang kalibutan. Wa na yung nagtukod nga ginharian kay bungkag na. So, ang pagtukod sa ginharian naapay mga hari. Ang pangutana, asa man tukuron? Ingon sila. Ingon ang uban. Siyempre, ang pagtukod sa ginharian dito sa langit, no. Nganong mutukod man siya ginharian, natuan na may ginharian sa langit. Sa wala pa ang creation, wala pa ang tao, naaghari na ang Diyos to, dugay na naghari. So, ang pangutana, asa man siya mutukod? Siyempre, there is yuta. Kay ang purpose para mudugmok ug muot-ot sa tanang ginharian sa yuta. Mutukod siya usa ka ginharian dire sa yuta para ang tanang ginharian sa kalibutan dugmokon ug ut-uton sumala sa teksto. Okay? Kanus aman kini? Apan adunay usa ka Dios sa langit nga mopadayag sa mga tinago og siya nagpahibalo kang hari Nabucodonosor sa mga butang manghitabo sa ulahing mga adlaw. Kanus ang mahitabo sa ulahing mga adlaw, no? Samtang naapay mga hari sa kalibutan. Kay kung didto pa sa second coming, wa nay maguba na mga hari kay guba na daan sa 7 last plagues. So mo na siya ang kuanana. Ingon sa propetesa na our position in the image of Nebuchadnezzar is represented by the tooth. So, ang ato daing panahon karon kay ang ulo, wala naman. Kini wala na ni. So, naata napulo ka kumagkustiil. Ingon Sister White, dili na ta magkahiusa. Earthly power are shaken. We need not and cannot expect union among the nations of the earth. Di nagyod. Prophecy shows us that the great day of God is God is right upon us. It hasted greatly. So ang atong posisyon na anata sa napulo ka kumagkustiil ang ginharian didto mubangga, di siya mubangga sa ulo, sa dughan, sa baywang o dire, didto gud siya sa tiil kay mao man to ang present world. Our present world, no? Kay wala naman tong uban. Si Propeta Isaiah, Jeremiah na ay gisgutan gihapon. Kay ang kingdom dili man pwedeng kingdom ra walay subject. Walay dominion ba? So ingon dire. Og tigumon ko ang salin sa akong panon gikan sa tanang mga yuta.
diin didto giabog ko sila. Og dadon ko sila pag-usab ngadto sa ilang mga turil og sila magmabungahon og mudaghan. So, naay propesiya si Jeremiah nga tigumon sa Ginoo ang salin sa akong panon, salin gikan sa tanang yuta. Moingon ganig tanan yod, all yod, every nation. Tukuro niya, dadon niya dito sa turil. Kaya moingon ang Ginoo, aduna pa ako'y katawhan na wala sa turil. Dadon sila. So, dadon niya ang salin sa tanang mga yuta. Okay? Versikulo 4. Og ako magbutang og mga magbalantay sa ibabaw nila, magapakaon kanila og sila dili mahadlok pag-usab ni malisang pa ni makulangan sila gingon si Yuba. Okay? Mao na. Aniya karon ang mga adlaw moabot na. Miingon si Yuba nga ako magapat tindog alang kang David. Pagtigom sa mga katawhan, iyang patindogon si David. Usa ka matarong nga sanga. Og siya magahari ingon nga hari og magadumala sa pagka manggialamon og ipakanaog niya ang hustisya ug ang pagkamatarong dinhi sa yuta dili dinto sa langit yuta. Sa iyang mga adlaw ang Huda pagaluwason, so nay pagluwas, ang Israel magapuyo nga gawas sa kadaot. Og mao kini ang iyang ngalan nga igatawag kaniya si Hiyoba ang among pagkamatarong. Nganuman, ang pagtukod sa ginarian ni David before second coming. Pag abot ni Kristo, Kingdom of Christ na kay wala pa man si Kristo, na may gitawag nga visible o invisible leader, visible and invisible king. So mao na siya. So mao na tukuron una ang Kingdom of David. David's kingdom. Pero kung moabot na si Kristo, dili na pwede na duha ang mahimong king. Kay ang Ginoo man nagpili na mahimo kang king samtang wala pa ko. Ang Kingdom of David, tukuron siya. Kunya, di ba na may katong kingdom, dengan sino nga pagtulad sa 1,000 years, ipakanawag din sa yuta. O, wala pa to. Kini siya, kini nga tukuro na Kingdom of David, wala pa ay 7 last plagues. Mauna siya. So kung saan siya kutob na pag abot ni Kristo, kini nga Kingdom of David, gitawag siya Kingdom of David kasi wala pa man si Kristo. Pero pag balik ni Kristo, wala ra gihapon. Halimbawa karon wala pa si Kristo, ang tawag na Kingdom of David. Kay si David ang visible king. Ang invisible king si Christ. Pag abot ni Kristo, si Kristo na ang King of Kings, Lords of Lords. Dili na si David. Kay gipili raman siya atong basahon niya karon. Ato na padayon nato unya mabasa ato na. Ang Kingdom of David kana nga ginharian kang Kristo na gigunita lang ni David samtang wa si Kristo. Pag-abot ni Kristo, Kingdom of Christ ang tawag ana, dili na Kingdom of David. Kay naa naman ang King of Kings, Lords of Lords. Ito ba mabanhag sa David si David dito mismo? Kuan siya. Wala mag-ingon na kanang banhawon ang literal David. Pero magbutang yun siya David. Pero ang gisgutan dere, ang atong nabasa kanina, magapatindog alang kang David. Mamaya, daghan patay David mabasa ang Biblia. Wala pa tayong basag super prophecy. Okay. So, mo na siya. Okay. Busan, ania karon ang mga adlaw moabot na. Nagaingon si Yuba nga dili na sila magaingon pag-usab. Samtang si Yuba buhi nga nagdala sa mga anak sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto. 8. Kung dili samtang si Yuba buhi nga nagdala og nagtultol
sa kaliwatan sa balay ni Israel gikan sa yuta sa amihanan, o gikan sa tanang mga yuta diin giabog ko sila. Og sila magapuyo sa ilang kaugalingon nga yuta. Dadon kay ang first Exodo gikan raman to Ehipto. Egypt papunta sa land of Canaan, Kanaan. Gikan raman sa Ehipto. Pero kining atong gibasa gikan sa tanan yuta. Gikan na kay na scattered abroad man. So gikan sa tanang yuta diin giabog ko sila. So kini siya prophecy ni siya nga tanang yuta muadto ang iyang salin kay didto sa first Exodo Egypt raman to, di man to tanang yuta. So kini siya ang propesya. Una, giisgutan diha gikan sa amihanan. So ato na amihanan. Ang kasuko sa Dios dili musibog hangtod nga iyang ipakanaog kini og hangtod nga iyang mabuhat ang mga tuyo sa iyang kasing-kasing sa ulahing mga adlaw masabot ninyo kini pag-ayo. So kano sa mahitabo ni sa ulahing mga adlaw, sa ulahing mga adlaw na siya. Itong gibasa nato. Sa ulahing mga adlaw, okay? Sa ulahing mga adlaw, okay? Sa 30, halos parehas sa ni siya. 30. Aniya karon ang mga adlaw moabot na naging siyuba nga bakwion ko ang pagkabihag sa akong katawhan nga Israel ug Huda. So Israel ug Huda 12 tribes lang. Nagaingon si Yuba og pabalikon ko sila ngadto sa yuta nga gihatag ko sa ilang mga amahan. Og sila magapanag-iya niini. Kay ang gikan sa Ehipto wala man kaabot sa Kanaan. Dito raman stilan kay pag-abot dito nahadlok mas mga higanti. Siya wala po tay laban ana mga higanti. Ingon ni Joshua nindot ang yuta si Caleb. Nindot pero na may 10 spies. Majority nagsulti man og kuan nahadlok man. Pero ang duha ang minority mingon dili. Nakakuha minindot kaya to kay Ginoo naghatag ani. Mao na siya na wa gyud sila na-conquer. Ang gusto man gyud sa Ginoo all the territory of Canaan. Makwatuwa man to natabo. So may tabo na sa ulahing mga adlaw. Pag magader na ang Israel o bang Huda, igader man na. Kano sa mahitabo na mao gihapon hangtod nga matuman niya ang og hangtod nga muabot mabuhat niya ang mga tinguha sa iyang kasing-kasing sa ulahing mga adlaw makasabot ra niini. Adlaw kamo makasabot ra niini. Okay? Kang Jeremias unay ta. Pero nag-ingon din to ang mga pulong propeta nagkauyon. Mao kini ang gingon ni Jehova. Jeremias 31 bersikulo 7. Mao kini ang gingon ni Jehova. Mag-awit kamo nga malipayon alang kang Hakob og maninggit kamo alang sa pangulo sa mga nasod. So naay mga pangulo sa mga nasod. Managmantala kamo, managdaig kamo og magaingon o Jehova, luwasa ang imong katawhan ang nanghibilin sa Israel. So remnant. Aniya karon dadon ko sila gikan sa amihanan nga yuta. Og tigumon ko sila gikan sa kinatumyang mga bahin sa yuta. Wala pa na matuman og uban kanila ang buta og ang bakol ang babay nga mabdos og siya nga nanganak sa tingob usa ka dakong pundok mo balik sila didto. But pasabot mo balik kay gitibulaag man mo balik sila dito. Ang tigumo niya mga gikan sa imahanan siya gyud mo dala dadkuhaon niya dito gikan sa amihanan og tigumo niya nadto ang mga hantod sa kinatumyan sa bahin sa yuta. Tigumon gyud niya tanan. Amihanan. Manganhi sila uban sa paghilak. Dito sa New Earth wa nay paghilak. Dili ni siya New Earth kay na may paghilak.
Kung sa New Earth, wa na po'y mga buta, wa po'y bakol, wa po'y mabdos, kay nanganak naman. Munanhi sila uban sa paghilak. Og uban ang pagpakiluoy, tultulan ko sila. Palakton ko sila sa maoy, sa usa ka amahan sa Israel, og ang Ephraim maoy kamagulangan ko nga anak. Okay? 10. Pamati sa pulong ni Jehova o kamo nga mga nasod. So naapay pagpamati. O gipahayag kini sa mga pulo nga halayo. Og manag-ingon kamo siya nga nagapatlaag sa Israel, magatigom kaniya. Og magbantay kaniya sa sama sa usa ka magbalantay nga magabantay sa iyang panon. 11. Kay siyo ba naglukat kang Hakob og nagtubos kaniya gikan sa mga kamot ni adtong kusgan pa kaniya. So napay mga kusgan. 12. Busa sila manganhi og manag-awit sa kaytas-an sa Sion og manag-ambahan ngadto sa kaayo ni Jehova, ngadto sa trigo og ngadto sa bag-ong bino. Mabasa niyo niya sa Spare Prophecy. Og ngadto sa lana, og ngadto sa nati nga panon sa karnero og panon sa baka. Og ang ilang kalag may sama sa usa ka tanaman nga binubuan sa tubig og sila dili nagayod managsubo pag-usab. Okay. Nadon man dito sa kingdom. Kay na mag-preach man ang lisod man good Brad kung in this gospel of the kingdom shall be preached. Mayon ka, naana ang ginharian sa langit, tas ang daghang musunod sa loud cry, ang daghang mutuo. Tapos wa pa day na-establish ang kingdom yun. Asa ang kingdom? Asa ang kingdom? Na ang kingdom, pag mo preach na gani sa Mateo 24:14, na ang mangmantala sa tibuok kalibutan, ang minsay tungod sa himay tungod sa ginharian, na-establish na ang kingdom. Lisod man mawali ka. Brad, asa tong kingdom na imong giingon? Panginoon, di wala. Sikan ka, ay wala mo kuha ni mo ana. So pag wali sa kingdom, na-establish na ang kingdom. Makit-an yun ang kingdom. Dili man pwede na mo preach ka, Mateo 24:14, in this gospel of the kingdom, tas wala pa dahi kingdom. Naana yun ang kingdom. Ato na siyang makuan niya. Na, dili pwede na muwali ka na in this gospel of kingdom, swa pa'y naka-establish na kingdom. Mao gani sa loud cry, pag loud cry, makakita gyud sila na mao gyud na ang kingdom. Kay diha sa tigumon, wala may 7 last plagues diha. Kana nga kingdom, walay plagues diha. Ato na siyang makuan niya. Okay? Dirita kang Sekaraya, kay Jeremiah man to, dirita kang Sekaraya. Mao kini ang giingon ni Jehova, ako mobalik sa Sion. Sion people na. Og ako magapuyo taliwala sa Jerusalem. Church na. Og ang Jerusalem pagatawgon, ang syudad sa kamatuoran. Og ang bukid ni Jehova sa mga panon pagatawgon, ang balaan nga bukid, katawhanan niya. Pure church. Purified church. 4. Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon. Aduna pa'y mga tigulang lalaki o mga tigulang babae nga magapuyo sa mga dalan sa Jerusalem. Ang tagsa-tagsa katao uban ang iyang sungkod sa iyang kamot tungod sa pagkatigulang. So dili ni New Earth kay tungod sa pagkatigulang na isungkod. Dili ni New Earth kay di ka na magsungkod sa New Earth. Okay? 5. Og ang mga dalan sa syudad nga puno sa mga bata nga lalaki ug babae nga nagmagadula sa mga dalan. So, sa mga dalan sa Jerusalem, syudad, nay mga bata, nay mga babae, duwa-duwa sa dalan. Kay mga bata sa dalan mo gyud mo duwa. Mo gani nay mo say mabanggaan kay sa dalan mo sila magduwa. 6. Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon. Kung kahibulungan man sa mga mata, sa mga salin, mga salin, nining katawhan, ni adtong adlaw, kay bulungan ba usab kini sa akong mga mata? Question. Nag-ingon si Jehova sa mga panon. Siyempre, dili. No, kay siya may nagbuhat ana, mga katingalahan.
Mao kini ang gingon ni Jehova sa 7. Mao kini ang gingon ni Jehova sa mga panon. Ania karon, ako magaluwas sa akong katawhan gikan sa yuta sa sidlakan. Ganina, amihanan, karon sidlakan. O gikan sa yuta sa kasadpan. Okay? Okay. So, tulo na. Kanina nabasa na to, gikan sa kinatumyan bahin sa yuta. Kanina sa mga halayo nga dalay na dapit, di ba? So, 8. Og sila pagadadon ko, og sila magapuyo sa taliwala sa Jerusalem. Og sila mahimong akong katawhan, og ako mahimong ilang Dios sa kamatuoran og sa pagkamtarong. Mahimo na kita nakatawhan si Ginoo, nakatawhan na gyud. Og sila og ako mahimong ilang Dios. Asa man? Sa kamatuoran og sa pagkamatarong. Kay human sa slaughter bisikil 9, dad-on as kingdom. Pag-resurrect sa special resurrection, dad-on sa kingdom. Pag-resurrect sa whole house of Israel, Ezekiel 47, dad-on sa kingdom. I-gather niya, tanan, upat katumoy sa yuta, gikan sa tanang halayong yuta, gikan sa kinatumyan sa yuta, sa tanang yuta, dad-on gud niya tanan sa usa. Dili man watak-watak na disorder, kaya ang Ginoo, God is the God of order man. Pag abot, before 7 last plagues, tigumon tanang salin, dad-on gyud kingdom. Dili gyud ingon na ang uban na ay tagsa-tagsa sa na ay North Korea, na ay China, na ay Russia, dili. Tigumon niya tanan, gikan sa tanan. Tigumon niya. Mao na siya. Og pagtigom na, mao na sila kamong akong katawhan ug akong inyong Dios sa kamaturan ug sa pagkamatarong. Okay? 20. Mao kini ang gingon ni Jehova sa mga panon. Mahitabo pa nga adunay muanhi nga mga katawhan. Mao na nang akong gibasa kadtong miaging kuan kadtong Isaiah 6 60 bersikulo 1 hangtod sa 5. Tindog sila kay loud cry man to. Mao kini ang gingon ni Jehova sa mga panon. Mahitabo pa nga adunay muanhi nga mga katawhan ug ang mga pumupuyo sa daghang mga syudad. Og ang mga pumupuyo sa usa ka syudad mangadto sa usa nga nagaingon, mangadto kita sa madali sa pagpangamuyo sa kaluoy ni Jehova. Og sa pagpangita kang Jehova sa mga panon. Ako muadto usab. No, dili ko para sa konduktor na kung di siya kasakay, di ba? Oo, daghang mga katawhan og mga makusganong nasod nga muadto sa pagpangita kang Jehova sa mga panon didto sa Jerusalem og sa pagpangaliyas kaluoy ni Jehova. Dili ni New Earth. Ngita pa man sa Ginoo sa New Earth. Kita naman gyud nimo ang Ginoo. Face to face kini. Napay pagsangyaw, napay pagpangita, napay pagpangaliyas kaluoy. 23. Mao kini ang gingon ni Jehova sa mga panon. Ni adtong mga adlaw mahitabo. Nga napulo ka mga tawo mukupot gikan sa tanang mga pinulungan sa mga nasod. Sila mukupot sa sid-sid kaniya nga usa ka Hudyo nga magaingon, kami muuban kanimo. Kay kami nakadungog nga ang Dios kauban kanimo, nagkauban kanimo. Grabe mukapot kun sila muuban minimo brad. Kay kami nakadungog na sila nga ang Dios nagauban kanimo. So mo na siyang loud cry nga tigumon gyud nila didto kay in this gospel of the kingdom moingon sila mao na ning ginharian, makit-an gyud nila. Kay ingon ni Apostol Pablo, ang nagkahiuyon ang mga sulat sa mga propeta, di gyud ni siya magsupak. Ganina si Apostol Pablo naguna, Isaias, Jeremias, Zacarias, karong kay Ezekiel ta. Karon pa lang gina-inform na ta sa Ginoo na nay kingdom. Kay di man pwede na didto pa lang yun ka makakuan. Nay karon ang iglesia sa Ginoo kinahanglan mahibalo kay kini man sila man ang iglesia sa Ginoo, mo man siya mo preach sa loud cry sa Mateo 24:14, sa Ezekiel 36 bersikulo 24. Kay panguhaon ko kamo, kinsay mo kuha? Ginoo,
ang ato ani pagtuo na naginarian dili pa moadtog langit. Okay. Kay pagakuhaon ko kamo gikan sa taliwala sa mga nasod. Og tigumon ko kamo gikan sa tanang kayutaan. Og panad-on ko kamo ngadto sa inyong kaugalingon nga yuta. Wala pa ni siya nahitabo. Sa una, may nahitabo nga mga Zionist na nasa writings 75. Gitagna na ni Sister White na Zionist. Pero ang Zionist, lahi ang ilang tumong. Muadto sila sa Jerusalem, pero dili to tanang kayo tanan. It kini manggod tanan. Oo. Dili ni ang Zionist, dili ni kini nga pagtuon dili Zionist. So kini siya bro, sa dili pa moabot ang 7 last plagues kay ang 7 last plagues manggod ibubo niya. Gusto niya na kini nga tanang mga maluwas, tanang mituo sa ginharian na misay sa ginharian, tigumon sa usa kay didto sa lugar walay plagues. Wala siya plagues. So tigumon niya gikan dadon kuhaon gikan taliwala sa mga nasod og tigumon ko sila gikan sa tanang kayutaan tanan gyud. Dadon ko sila dito sa kaugalingon yuta. Canaan. Okay. 25. Unya bisbisan ko kamo sa malinis nga tubig. Og kamo mga hinlo gikan sa tanan ninyong kahugawan. O gikan sa tanan ninyong Diyos-Diyosan hinluan ko kamo. Diri man gud ang Lateran diri mahitabo sa kingdom. Kingdom na mahitabo. 26. Hatagan ko usab kamo og usa ka bag-o nga kasing-kasing. Og ang usa ka bag-ong espiritu igabubo ko sa sulod ninyo. Kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod. Og hatagan ko kamo sa usa ka kasing-kasing nga unod. Mubati. 27. Og igabutang ko ang akong espiritu sa sulod ninyo. Balang espiritu. Kana muna siyang Lateran. Og palakton ko kamo sa akong kabalauran. Og kamo magabantay sa akong mga tulumanon og magatuman kanila. 28. Og kamo magapuyo sa yuta, dili langit ha, yuta. Nagihatag ko sa inyong mga amahan. Og kamo mahimong akong katawhan, og ako mahimong inyong Dios. Naani sa Jeremiah. Okay? Pero kini Ezekiel 29. Og ako magaluwas kaninyo gikan sa inyong tanan nga mga kaugawan. Og ipatawag ko ang trigo og padaghanon ko kini og kamo dili ko pagabug-atan sa kagutmanan. Okay? 30. Og padaghanon ko ang bunga sa kahoy. Ang Ginoo magpatubo. Mahimo ni siyang sama sa halamanan sa Eden. Ingon dere. Og padaghanon ko ang mga bungas kahoy. Daghanon niyan trigo, bungas kahoy, og ang abot sa kaumahan. Aron dili na kamo makadawat pag-usab sa pagkatalamayon tungod sa kagutmanan taliwala sa mga nasod. So napay mga nasod. 31. Unya mahinumdum kamo sa inyong mga daotang batasan. Og sa inyong mga buhat nga dili maayo. So mahinumdum ka pa. Sa New York, di ka na mahinumdum. Okay. Og ngilaran ka mo sa inyong kaugalingong mga mata tungod sa inyong mga kasalanan og tungod sa inyong mga dulumtanan. 32. Dili tungod kaninyo gibuhat ko kini. Nagaingon ang Ginoong Hiyuba. Hibaluin ninyo mga ulaw og mga libog kamo tungod sa inyong mga batasan o balay sa Israel. 33. Mao kini ang giingon ni Hiyuba, Ginoong Hiyuba. Mao kini ang giingon sa Ginoong Hiyuba. Sa adlaw nga ako magahinlo kaninyo gikan sa tanan ninyong kasalanan, papuy-an ko kaninyo ang mga syudad o ang mga gunob nga dapit pahiulian pagtukod. Og ang yuta nga nahimong biniyaan pagaumahon tungod kay kana biniyaan sa mga mata
sa tanan nga nangagi. So naay mangagi diya sa kini nga area kay kini siyang ang mga guba na yuta human ni sa 42 months. Kay sa Middle East diha ang battleground. Patag man na disyerto. Diha ang Third World War. Mao na ang mga tao diha sa kana nga lugar manghawa kay diha man ang battleground sa Third World War. So mawala na siya, maguba na siya nga na lugar sa Middle East, sa kanaan man na kay Iraq man siguro ang Eden kaniadto, Iraq o Iran. Nga dihang Eden. Kana nga mga syudad, papuy-an niya ang mga gunob nga dapit payuli ang pagtukod tungod kay kana biniyaan sa mga mata sa tanan nga nangagi. So nay nangagi ana diha makakita 35. Og sila mo ingon kadto mga nakakita na uy sa una guba man ni biniyaan man ni og sila mo ingon kadto mga nakakita na nangagi. Og sila mo ingon kining yutaa nga biniyaan nahimong ingon sa tanaman sa Eden. Kay Ginoo may nagpatubo padaghanon patuboon mga kahoy og ang awaaw og biniyaan nga og guba nga mga syudad ginakutaan og ginapuy-an. Guba man ni siya sa una. Pero sama naman sa Eden 36. Unya ang mga nasod nga nanghibilin nga nagalibot kaninyo managpakaila nga ako si Hiyuba nagtukod sa mga dapit ng nga nangaguba og nagtanom ni anang dapit nga biniyaan ako si Hiyuba namulong ni ini og magabuhat ni ini. Sa tabawad, mga panahon sa kanang love prayer, so dapat din mga katiligan din si Lord nga mga anak no. Tubo ko man mga tanong. Patubo niya. Di ba yung murag Murag gitanom ni mura dugay. Tubo dayon na. amo ba? Oo. Murag siya Christmas tree. Oh, mutubo dayon. Overnight. Oh, lahi man kita mo kuan kay pagtanom na to gikan liso ana. Di man ang Ginoo tanawa ha. Ang Ginoo mo ang mubuhat ana sama sa creation ba tubo dayon ba? Tumulong. Oh, tanawa ha. Og ipatawag ko ang trigo og padaghanon ko kini. Padaghanon man niya. Iya siya ang mupadaghan. Siya ang o padaghanon ko ang mga bungas kahoy o abot sa uma. Siya ang mudako dayon. Mo gani mahibulong hala dati guba maning biniyaan gunob karon sama na sa halamanan. Hamao sa to ganina ang tanaman sa Eden. Kay Ginoo man. Tas ingon siya, ako si Hiyuba na mulong nini, dili ang Davidian og magahimo ni ini. Kay mao man ni siya ang pag-preach sa kingdom kay ang kingdom man na message ang muhuman sa mensahe kay makita naman sa mga tao. Tapos ang mo-preach pud ani na ay karakter sa kingdom. Katong beatitude katong gi-present nato. So dirita sa 34 kay kanos-a sa ulay nga adlaw tapos unsaon ang subject i-gather tigumon tanan. So dirita sa 34 ingon siya sisikil na pud ni sa isikira og ibutang ko ang usa ka magbalantay ibabaw kanila og siya magapasibsib kanila bisan pa ang akong alagad nga si David siya magpasibsib kanila og siya mahimong ilang magbalantay. 24 og ako si Hiyuba mahimong ilang Dios og ang akong alagad nga si David mao ang prinsipe sa ilang taliwala. Ako si Hiyuba namulong nini. Pagkahuman pagtukod maglagbutang ko siya usa lang nga ingon ang Ginoo aduna pa ko'y mga karniro na wala ning turil. Unya usa na lang ang panon ug usa na lang magbalantay. Kinsa man ang magbalantay nga iyang ibutang. Gubot man gud nang daghan. Gubot man na mga usa na lang. Og igabutang ko ang usa ka magbalantay babaw kanila. Kinsa man? Si David. Si David magpasibsib.
Tapos pagkahuman, ako si David ang ilang prinsipe, ako ang ilang Dios. O si David nga akong alagad, mao ang prinsipe sa ilang taliwala. Ako si uban ang mulong nini. Kanus ama na mahitabo sa ulahing mga adlaw atong basahon kini. Dirita kang propeta Hosea. Kay ang mga anak sa Israel nagapabilin sa daghang mga adlaw walay hari. Mao na butangan niya hari kay na scattered abroad man. Karon ha. Og walay prinsipe, way hari, prinsipe og walay halad kay scattered abroad lagi. Og walay haliging halaran, og walay ipod kon mga tirapin. 5. Humani ana ang mga anak sa Israel mamalik. Mubalik didto kung asa gikan. Og mangita kang Hiyuba nga ilang Dios. Si Hiyuba ra bang ilang pangitaon? Kinsa pa kaha? Og kang David kay balo naman nanay kingdom. Pangitaon nila ang Ginoong Hiyuba. Og kang David na ilang hari. Og mangadto kang Hiyuba uban ang kahadlok. Og sa iyang pagkaayo. Kanus sa ulahing mga adlaw. Sa ulahing mga adlaw na siya. Pangitaon nila ang ilang Dios kay daghang mga adlaw ang mga anak sa Ginoo wala may hari. Walay haligi, walay. So, muabot ang panahon nga sila mangita, mubalik, kayong Israel mamalik, mangita kang Hiyuba nga ilang Dios ug kang David nga ilang hari. Kanus sa ulahing mga adlaw. Di gyud na siya mabalik nga teksto. Sa ulahing mga adlaw. O kanus sa ulahing mga adlaw. Napod sa Amos. Anitas Amos 9. Kay ania karon ang ako nagasugo. Kinsay nagsugo? Ang Ginoo. Og ayagon ko ang balay sa Israel taliwala sa tanang nasod. Ingon sa mga lugas nga pag-aayagon sa ayagan. Apan walay bisan usa ka lugas nga bugas nga matagak sa yuta. So iyang kuan ayagon. Ang tanang mga makasasala sa akong katawhan, mga matay pinagispada, muni siyang Ezekiel 9, nag-ingon, nga nagaingon. Ang dautan dili makaapas ni makahibalag kanato. Dili wala nay atong Isaiah 52 o mahitabo nga wala nay dili circumstansya, wala nay mahugaw, o mo na ni siya. Wa na ang tanang makasasala si parit na. Okay, 11. Pagkahuman sa purification of the church, ang Ezekiel 9, purified na siya, ni adtong adlawa, akong patindugon ang tabernakulo ni David nga napukan. After purification, tukuron ang ginharian ni David. O tapakan ang mga nangalumpag nini. O akong bangunon ang iyang mga kuta nga nangagunob og tukuron ko kini ingon sa karaang mga adlaw. So second temple ni David adtong una sa una og karon. Kanus last days. 12. Aron sila makapanag-iya sa salin sa Edom. Edomia naman na siya, Gentiles na. Og sa tanang mga nasod nga ginatawag sa akong pangalan. Nagaingon si Hiyuba na nagahimo niini. Siya ang mutukod sa ginharian David. 13. Aniya karon ang mga adlaw moabot na. Nagaingon si Hiyuba nga ang magdadaro makaapas sa mag-aani. So sila nangani na makaapas pang nagdaro pa. Og ang manggigiok og mga paras makaapas kaniya nga nagasabod ni binhi sa binhi. So ang naggiok sa paras makaapas pang nagsabod. Og ang mga bukid pagpatulo sa matamis nga bino og ang tanang bungtod mga tunaw. Okay. Kining bersikulo, kining 9 unsang panahon after purification sa 9 tsaka 10 tukuron ang ginharian ni David.
atong basahon sa Spirit of Prophecy, mao ni siya. Ang komentary ato. Ingon din ni Sister White sa volume 2 o book 2 ng Selected Messages, page 16. But I speak not my own words. Wala ko magsulti sa akong kogalingong pulong. When I say that God's Spirit will pass by those who had their day of test and opportunity, but who have not distinguished the voice of God or appreciated the moving of His Spirit, then thousands in 11 hour will see and acknowledge the truth. Voice of God, ha? Behold, muna na siya. Behold, the days come, saith the Lord, that the plowman shall overtake the reaper, and the trader of grapes him that soweth seed. These conversions to truth will be made with a rapidity that will surprise the church, and God's name alone will be glorified. So mao na siya, kanus ang mahitabo ang pagtukod sa ginharian ni David, panahon sa loud cry. Tukuron una, Ezekiel 9, tukuron, loud cry. Mao na siya, gi-quote ni siya nga passages. Daghan goy mo, comment sa ani nga, kuan daw ni siya, second coming. Kaya ato rin basahon karon kung second coming ba ni siya. Okay. Ato ni siyang tagsa-tagsahon. Ingon sa 66:18. Kay ako nasayod sa ilang mga buhat o sa ilang mga hunahuna. Ang panahon moabot nga pagtipunon ko ang tanan nga mga nasod o mga dila og sila manganhi og makakita sa akong himaya. Okay? Himaya niya. Okay. 19. Og magabutang ako og timaan sa taliwala nila. Tatak basilyo. Og ako nga ipadala kadtong mga nangalagyo gikan kanila ngadto sa mga nasod sa Tarsis, sa Pul, og sa Lud, og nga pamana sa Tubal og sa Jaban ngadto sa mga pulo nga halayo nga wala makadungog sa akong kabantog ni ang Isaiah 66 tindog sidlak kay imong kahayag miabot na ug ang himaya ni Jehova misubang kanimo. Dili pa tong second coming, ang himaya ba ang dagway sa Ginoong karakter. Wala pa tong literal coming. Kini siyang Tarsis, Pulod, mga Gentiles nation ni siya. Dili ni siya mga Christian nation. O ngadto sa mga halayo nga mga pulo nga wala makadungog sa akong kabantog ni makakita sa akong himaya. Og sila magapahayag sa akong himaya sa taliwala sa mga nasod. 20. Og sila nga og ilang nga dadon ang tanan ninyong laog tayo ni nga mga kaigsunan gikan sa tanan nga mga nasod alang sa usa ka halad ngadto kang Jehova sa ibabaw sa mga kabayo og sa sulod sa mga karwahe karo og sa mga talabon og sa ibabaw sa mga mula og sa ibabaw sa mga kamelyo ngadto sa akong balaan nga bukid nga Jerusalem. Nagingon si Jehova, sa diha nga ang mga anak sa Israel maghatod sa ilang halad sa usa ka malinis nga sudlanan ngadto sa balay ni Jehova. Unsa ang gingon? Pagka loud cry ang mga naka-escape diri sa 19, ang mga naka-escape didto sa purification sugoon niya nadto mga nasod sa mga Gentiles nation i-preach ang gospel sa kingdom. Nagkahuman pagkadala dadon ang tanang mga kaigsunan, tanan gikan sa tanang mga nasod, gikan sa
kining mga gisgutan dere sa panahon ni Propeta Isaias, ang nasabtan lang niya na mga pang transportation, kabayo, wala, dili pa mo siya kay balog, train, eroplano, wala pa man. So, sa iyang panahon, sa pagtransport, kabayo, karwahe, talabon, kamelyo, muna ang mga pagbiyahe ba? So, kano sa mahitabo? Og mahitabo sa ulahing mga adlaw. Nga ang bukid sa balay ni Hiuba pagatukuron sa ibabaw sa tumoy sa kabukiran. So, dili ni siya literal. Ang bukid represent people. Tukuron ang katawan sa Ginoo sa taluktok sa bukid, sa tumoy sa bukid. Wala manggoy bukid ni, sa tumoy ani napoy bukid. So, ang katawan sa Ginoo mo'y pinakalabaw sa tanang katawhan. Og igatuboy sa ibabaw sa mga bungtod, og ang tanan nga mga nasod magaganayan ngadto kaniya. Kay magkuan man. Og ang daghang mga katawhan mangadto manag-ingon, umari ka mo. Og manungas kita sa bukid ni Hiuba, ngadto sa balay sa Dios ni Jacob. Og kita pagatudloan niya sa iyang mga dalan. Og manlakat kita sa iyang mga lagianan. Kay gikan sa Sion mugula ang kasuguan, og ang pulong ni Hiuba gikan sa Jerusalem. Ana siya. Diri na ta. Kini siyang Isaias 11, daghan gyud nagtuan ni nasa New Earth ni. Ang buong kapitulo sa 11, daghan gyoy mga nagsulti na kini New Earth. Ato ning tun-an ug maayo kung New Earth magyud ni siya. Diri unay ta sa bersikulo 1. Ngay gisgutan diri sa bersikulo 1 na si JC. Sa English, and there shall come forth a rod, sungkod, out of the stem of JC, tatay ni David ni, and a branch grow out of his roots, sa Bisaya. Og may mugula nga usa ka saha gikan sa punuan ni Isay. Kinsa man to? Si David. Og mubunga ang usa ka sanga gikan sa iyang mga ugat. Si David gikan siya kang JC. Si Kristo gikan kang David. So muna siya, daghantay mabasa na. Karon. So, mauna siya sa size na ta, laktawan na to ang size. Ingon dire. Og ang lobo ha, mupuyo uban sa nating karnero. Ang lobo mag-uban ang karnero. Og ang leopardo muhigda uban sa nating kanding. Ang lobo puyo sa karnero. Ang leopardo mo kauban sa nating kanding. Og ang nating baka, may baka ngadto sa nating leon. Okay. Og ang linaming nga mananap manag-ipon sila. Og ang usa ka bata nga gamay. Timana na to, unang bata, gamay. Maoy magmando kanila. Naay batang gamay. Okay, bersikulo 7. Og ang baka, og ang uso, managsibsib. Og ang ilang mga nati, manag-ipon sa paglubog. Og ang leon mo sibsib sa kumpay sama sa turong baka. So ang leon di ay kumpay na, sagbot na. Bersikulo 8. Og ang mga bata nga masuso. Ganina gamayng bata. Gamay mga siguro 8 gamayng bata na sa mga 4 o 6 o di ba 8 gamay. Pero kining batang masuso mans pag yun ni. Og ang mga bata nga masuso magadula sa lungag sa sawa. Og ang bata nga linutas o lahi na po ni. Tuig na ni linutas. Kanina mga mga 4 o 7, 8 ana. Pero kanang months pa nang masuso, pero kini ikatulo nga bata linutas na. Duha tulo ana. Mukuot sa
langob sa halas nga bahion. Okay. Pila ka bata? Tulo. Gamayng bata. Batang masuso. O batang linutas. Sa New Earth, wala na na. Wala na na. Ngano? Wala may mga anak dito. Nabasa na ba ko to? Nabasa na ako to ni mo? Ito mag-aabot ang tigulang mga bata sa ka. O niya, kung basahon to. Magbasa ta. So, sa dili ni siya mahitabo dito sa langit. Okay. Mahitabo ni Diresyuta. Ngano man, pagbakasyon sa sulod sa 1,000 years, mukaon sa kinabuhi, prutas kinabuhi, tubig, mudako man. Na nasa great controversy na kutob din ni Ginoong Hesus, tanan, si Kristo rin dako, mudako. Pag New Earth, wala na'y bata sa New Earth. Kaya dito pa man lang 1,000 years, dako naman. Sa dili gyud ni sa Earth yun ni. Kay batang gamay, batang masusob, batang linutas. Diri na ta sa 9. Ano sa 9? Dili nila pagadauton ni pagagubon ang tibuok ko nga bukid nga balaan. Kay protektado man na, balaan man na. Kay naman ang mga balaan. Kay ang yuta mapuno sa kahibalo kang hiuba. Ang yuta ha, dili langit. Ingon sa mga tubig nga nagatabon sa dagat. O 10. Og mahitabo ni adtong adlaw nga ang gamot ni Isay nga nagatindog ingon sa usa ka bandila. So ang bandila manggod, ambot pasabot bandila watawat kay kini nga nasod nagpasabot ang bandila, nagpasabot na unay nasod. So naay bandila ni kay nasod man ni. Sa mga katawhan kaniya mangita ang mga nasod og ang iyang dapit nga pagpahulayan mahimong mahimayaon kay tuwa man ang glory sa Ginoo. 11. Naay mangita nga mga nasod ha? 11. Og mahitabo niadtong adlaw nga igadapion pag-usab sa Ginoo ang iyang kamot sa kanos kapila sa ikaduha aron sa pagbakwi sa salin sa iyang katawhan nga mahabilin pa gikan sa Assyria o gikan sa Ehipto o gikan sa Partia o gikan sa Ethiopia o gikan sa Persia o gikan sa Chaldea o gikan sa Amat o gikan sa mga pulo sa dagat. Dili ni New Earth kay sa New Earth tigom na tanan sa atubangan sa Ginoo. Kini moingon gud og igadapion pag-usab sa Ginoo ang iyang kamot, iunat niya para ma-recover sa ikaduhang higayon. Ma-recover niya ang salin sa katawhan na tuwa sa Ehipto, tuwa sa Assyria, tuwa sa Partia, tuwa sa Ethiopia, tuwa sa Persia, tuwa sa Chaldea, tuwa sa Amat o gikan sa mga pulo sa dagat. Mao na siya ang loud cry. Oo. So, kuanon gyud dili gyud ni New Earth kay wa gyud Egypt sa New Earth, walay Assyria sa New Earth. Wala na natanan. Guba na natanan. 12. Og siya magatindog og usa ka bandila alang sa mga nasod. Og magapatigom sa hininganlan gikan sa Israel. Og pagatigumon ko ang nangapatlaag gikan sa Huda, gikan sa upat kakasukan sa yuta. Lalim ka na. Four corners of the earth. Wala pa ni mahitabo. Naipagtigom, dili pa rin pag-abot sa Ginoo, musulbong ra ko ingon tong akong tiguang nakaila na dili man tabrad mga kwitis na manulbong didto. Tigumon man ta sa Ginoo tanan. Gikan sa upat katumoy siyuta tigom dili man na order ng tuwa sa kalat-kalat na. Oo, tigumon ta sa Ginoo pag-abot niya at tigom na kay sa 7 last plagues tuwa gyud sa safety place tanan. Tigumon niya tanan gikan sa kinatumyan halayo nga dapit kini upat ka kasuukan sa yuta. Tigumon gyud na niya 16.
ug adunay dalan nga halapad alang sa salin sa iyang katawhan nga mupabilin gikan sa Assyria. Ingon nga dihay salin sa Israel sa adlaw sa iyang paggula gikan sa yuta sa Ehipto. So muni siya ang second Exodo. Kay ang paggula ato Ehipto raman. Sama ba? Sama. Parihara nga paggula nila. So second Exodo to, ang Ehipto diri mo na siyang worldliness. Ibu kalibutan. Nadto. No? Munadto. So ang komentary ani Brad, nay komentary ani mo ni. Gathering time. Ingon diri, the Lord shown me that He had stretched out His hand the second time to recover the remnant of His people. And that effort must be redoubled in this gathering time. So, na gathering time. In the scattering time, Israel was smitten and torn. But now, in the gathering time, God will heal and bind up His people. And in scattering effort made to spread the truth had but little effect, accomplished but little or nothing. But in the gathering, when God has set His hand to gather His people, ang Ginoo gyud, effort to spread the truth will have their design effect. All should be united and zealous in the work. So sa loud cry, Brad, nanas great controversy, mura kunog sinag na bisan asa bulusot. Panguhaon sa Ginoo, uban dadon. Mutuo sila, dili na sila mukuan. So mo na siya ang gathering time. So, sa dili pa moabot ang Ginoo, siguro last na to ni. Sa dili pa moabot sa Ginoo kay gisaad man gud ni siya, Brad. Dili pwede na mudritso dayon tagsulbong sa langit na di pa ni siya matagamtaman ang Eden. Kay ang Eden bagod, pero partial Eden ni siya. Kay sa Eden, kinsa ra may naka-experience sa Eden? Si Adan ug si Eva ra. Di ba? Ang mga anak niya wa na, di ba? Pero tanawo na to. Dirita sa Salmo 105 bersikulo 8 hangtod 11. Siya na hinumdum sa iyang tugon sa walay katapusan. Ang pulo nga iyang gisugo sa usa ka libo ka kaliwatan gidala na ni David. Pero iba na teksto, no? Ang tugon nga iyang gihimo uban kang Abraham. Og ang iyang panumpa ngadto kang Isaac. 10. Og nagpamatuod niini gihapon ngadto kang Jacob alang sa usa ka kabalauran. Sa Israel alang sa usa ka tugon nga walay katapusan. Unsa man to? Nga nagaingon, kanimo ihatag ko ang yuta sa Kanaan, ang bahin sa inyong panulundon. So kana nga Kanaan, ihatag unay na sa Ginoo, namas Daniel 7, na mabutang panahon na ang iyang ginharian, iyang ihatag sa mga balaan, 7:27 siguro, o Daniel 25:7 o 27:25. No. So, sa dili pa mo abot ang Ginoo, ihatag unay na niya kanang nga yuta. Makatagamtaman gyud na siya. Og kana siya unsaon pagkamit anak karon na naaman ang mga Islam diha, na mga Muslim. Moabot ang Third World War katong 42 months. Gubon gyud na siyang Kanaan. Ang pulong ni Hiuba batok kanimo o Kanaan ang yuta sa mga Pilistihanon. Ikaw pagalaglagon ko aron wala nay mupuyo. Oh, kay diha man ang battleground sa Third World War. Manghawa man ang mga tao. So guba na siya guno biniyaan pero diha dadon sa Ginoo. Pahawaon na sila tanan diha para himuon ng sama sa halamanan sa Eden. Mawala gyud na siya sa propesya kay diha man ang battleground. So ang all territory of Canaan, Brad, mao ni. Gisaad na kang Abraham, kang Jacob, kang Jacob. Ingon diri, the children of Israel were to occupy all the territory which God appointed them. Those nations that rejected the worship and service to the true God
were to be dispossessed. Tungod kay kuan man sila, wala na. But ancient Israel did not fulfill God's purpose. Kinsa may makapulfill sa purpose sa Ginoo? Mauning sa last days. Prophet and Kings. In the last days of this earth's history, God's covenant with His commandment-keeping people is to be renewed. Gihatag man niya sa ancient Israel, wa man na-fulfill. Ang old territory, wa man, kay dito rastiil. Doubt man. So, asa makuan sa last days? Atong basahon. Siguro, mauna lang siguro ni. Ingon dere. That which God's purpose to do for the world through Israel, chosen generation na. Mo ni siya ang fulfillment, brad, sa unang Pedro 2:9 o ikaduhang Pedro. Mo ni siya. Mo ni siya, chosen generation. Ingon siya, that which God purposed to do for the world through Israel, the chosen nation, He will finally accomplish through His church on earth today. He has let out His vineyard unto other husbandmen, even to His covenant-keeping people, who faithfully render Him the fruits of their season. Never has the Lord been without true representatives on this earth who have made His interests their own. These witnesses for God are numbered among spiritual Israel, and to them will be fulfilled all the covenant promises made by Jehovah to His ancient people. So di ay dito day matuman sa iyang iglesia karon. So dili man pwede na abot tayo ng Ginoo wala pa natuman. Itukod man ang ginharian ni David. Kay kana nga ginharian, kang David gyud na siyang ginharian. Pag abot ni Kristo, tsaka pa yung kingdom of Christ. Si David ang iyang ibutang, kay siya man gimubutang sa malas mabasa sa ulay mga adlaw, ang Ginoo mo invisible, visible king si David. Pag abot ni Kristo, mo na ni siya na daghan pa man pero ato na lang ning kuanan. Kay sa second coming ni Christ mo na siya ang full. Sa second coming, full na siya. Full na kasi Kristo man ang gihuwat gyud na king, na pinaka king of kings. So, but the full establishment of but the full establishment of the kingdom of His glory will not take place until the second coming of Christ. Kaya ang bato, pagbangga dito, di ba? Mo nito ang larawan, mo ni ang bato. Paglapdos, buak ang larawan, ang bato, nahimong dakong bukid, o gipuno ang tibuok kalibutan. Mo na to pag-abot sa kingdom. Mo na to ang akong gingon, 7:27. Yan dere. Ingon siya, second coming of Christ to this world, the kingdom and dominion, maunan siya, and the greatest of the kingdom under whole heaven is to be given to the people of the saints of the Most High. Maunan na siya. Daniel 7:27. Ayuta. They shall inherit the kingdom prepared for them from the foundation of the world. Matthew 25:34. And Christ will take to Himself His great power and will reign. So, pag-abot sa Ginoo, muna tong full. Muna tong kinatibuk-an nga fulfillment sa pag-establish kay na naman ang hari nga gihuwat. Muna na siya. Ang full na gyud nga ipag-establish sa kuan. Kay naman ay tagna dire, kini tagna man nga ang kadak-on sa kingdom, gitagna ni siya sa Genesis 15:18, sa Deuteronomy, kana siya ang unsa kadak-on sa kingdom, ang old territory, o gibasa pod ni, gitagna ni siya na komentaryo sa Genesis nga kingdom na establishment. Mo na siya ang gipangako gikan kang Abraham, ato kang Moses, ana siya kana nga kingdom. Israel, mighty nation, mahimong mighty nation, respected and feared by the surrounding people.
In his own realms, David's power had become very great. Wala siya, na prophecy. A special value to God's church on earth today, the keepers of his vineyard. So, muna siya. Muna siya. As I established, God's glory must be revealed. His word established. God's kingdom must be set up in the world, dili dito sa langit. Christ is coming to establish His kingdom on the earth. Dito gyud sa earth. Ingon dere, He knew that the prophecies foretold a kingdom to be established by the Prince of Heaven, Christ, upon the earth, which He claimed as His dominion. This kingdom would embrace all the kingdoms of the world. Muna to. Wala na siya. So, muna siya atong pagtuon, Brad. Nga before second coming, tigumon tanan, tukuron ang ginharian, kay disod man ang magwali kag, in this gospel of the kingdom, waday kingdom, asa ang kingdom? Wala. Naa na naging kingdom. Pero kingdom of David. So, Brad, usay may tabo, di ba, ibalik ni Kristos, kay kami, Full establishment. So, magsudi ang magsudang 1,000 years. So, during sa 1,000 years, Kuhaon ni. Adihara na, protected gihapon. Protected gihapon na kingdom. Walay makasulod diha kanang kingdom. Wala. Kay sa kuan man na ang paglus kay kana manggod nga kingdom kini diha man ang walay plagues sa 7 last plagues. Diha man sila mo place of refuge. Kana. So ang 7 last plagues si Bobo. So diha wala. Pag human sa 7 last plagues, second coming na. Kuhaon niya ang mga balan, dadon. Kana siya nakakuha na siya. Protected siya dadon. Pag abot sa after 1,000 years, dito gyapon. ang New Jerusalem dito sa Mount of Olives kaysa sa kuan man na. O Mount of Olives siya. Pero protected gyapon. Ang Kanaan, dahil siya sa Macau. Sa taas man siya. Nanas great controversy gibasa naman nato. Nas Mount of Olives na ning Israel. So na diha. So ang buong territory niya paana man. Mao ni siya nanas pinakauna, ako man ang giuna. Taas magud ni siya nga study. Mao ni siya ang mga kuan. Pwede wala lang ko'y mapa pero ibutang nato diha na may map god kana gikan inchi paana. Kanang territory na Kingdom of David, kita nato nas mapa. So man na siya, Brad, na tigumon unay niya dito sa ginharian ang subject, tapos na dominion trono ni David na dito sa kingdom protected na siya with sea of glass with fire nga dili sa pagsunog manggod ay pag 7 last plagues makitaan gyud dito kay grabe gibalot maguna siya sea of glass with fire sa gawas mo di kaduol ang mga tao anang lugar natay study ana. So why plagues diha sa 7 last plagues gabi protected na siya. Di nakamalisang kay kana nga kingdom walay gutom diha sa gawas gutom. Kay mura ra gihapon sa Noah samtang ang tao basa sa ulan, nalbabad sila, gutom dito sa arka, sige kaon sila. Mao ni siya ang antitypical ark. Ang New Jerusalem mao gihapon katong dito nato na the flood, di ba? Ang New Jerusalem sama siya sa arka na samtang na ang impyerno protected pud siya. Mao ni siya gihapon. Kini ang kingdom mo ni siya ang protect diha mo na siya ang place of refuge. Ang New Jerusalem place of refuge po siya during impyerno. Dire ang isa kingdom sa panahon sa 7 last plagues. So kini nga pagtuon nindot gyud kaayo ni. Kay dadon man tas kingdom kay makahuman na mensahe Brad, kingdom Mateo 24:14. So kay establish man ang kingdom of Christ. Pero merong visible o invisible. Ang purpose sa gyud ana Brad, una sa lipdanan sa 7 last plagues o pagtigom sa Ginoo, pag-abot sa Ginoo, tigom naman sa iyang atubangan.
kuhaon na niya. Dadon sa Ginoo mga lagyo gyud, di ba ang Ginoo may mudala, so pamaagi na to niya kung unsang pamaagi niya na makaadto ka kay ang iya kuhaon, dadon, tigumon mo to mga word niya. Siya gyud kay ang tawa may kakayanan gyud sa pagadto. So mo na ni siya ang last gyud in this gospel of the kingdom. Kay kingdom ang God ang tukuron. Pag preach sa kingdom, establish na ang kingdom. Dili siya maka-preach kung wala pa establish. Establish na gyud ang kingdom. So mo ni siya brad na kini ato magyuning sa 70 Adventist kinyang huan. Kasi ang problema ra God, ang problema ra God sa ato kanang murag na direct na ba? Wala ginapasabot. Ba napasabot og maayo. So dili man gud ni siya kini nga pagtuon, mo-preach ka halimbawa, mo-preach ka kingdom, tapos di ka mutuon na nay kingdom. Ang problema man God, nganong si David man? Si David man God, gidamit na si Ginoo, faithful man God na siya nga shepherd. Kana mo buhis gud siyang kinabuhi. Si ano mahal gani niya si Saul, di ba? Kahit gusto siya patyon, pero yung siya tanawa imo ni, wa ka kabantay, pero kung gusto ka nako patyon, patay na ka. So si David, di gyud na siya ang iya lang yung kaaway, dili si Saul, si Goliath gyud ang kaaway niya. Kaaway si Ginoo. So mo na siya ako mati ko ani una murag lainan ko David diyan sa man ni kay ingon ayaw mo pamatig mga David yan tong among parente o katong si Pastor Buo kailakan Pastor Buo nasa kuha si Pastor Buo siya mo kay ma-hypnotize mo sa mga David dyan naraba na kanang dadon ka sa Palestina dadon ka dito naraba yung ilang hari si David na di na si Kristo ang inyong hari pero mao man na ang hari gyud nato si Kristo kay Kings of Kings, Lords of Lords pero wala na magpasabot na kuan why visible di man kay mabasa mo guna sa Biblia man God usahay kita mo ba mupili ata sa atong basahon kadalasan dili mo dawat ani kay moingon man sila na wa man na gitudlo ni pastor mga kuan man ni. Muna isipyot. Itudlo. Itudlo na siya. Dili magud na siya. Dagko man nga maturon. Kay kini katong atong gibasa usa lang didto na i-reject nato na ingon ang Ginoo dadon ko kamo gikan sa sidlakan, gikan sa kasadpan, sa amihanan, dadon ko kamo tigumon ko kamo sa ulahing mga adlaw tinagikas kinatumyan sa layo nga mga dapit gikan sa upat katumoy sa yuta tanan ma-reject na to nimo tanan kay ingon gani walay kudli tulpok na sayloan hangtod matuman ang tanan tapos nay prophecy di ay na di pa mudretsog langit tigumon pa niya kay 7 last plagues pa mo ikaw mudretso na kadayon wala sira ang sit up sit up hanay gyud na siya samo na siya. Ampo ta, ikaw ang mag-closing prayer. Ampo ta, Ginoo Dios, ilabing gamahanan, salamat kayo Ginoo sa bulawanon nyo kay Ginoo gihata ka namo. Sige hapon nakahimo kami sa pagtapos sa pagtuon sa mga pulong bibida sa Espiritu sa tagna. Amahan nagaampo kami ang balang Espiritu. Magatipig nini sa among tibuok nga kasing-kasing kini magapaligon sa akong pagtuo magadugang kahayag kini sa among hunahuna ang mga kamatuoran nga kini matigom hingon nga bahandi nga among pagakuptan hingon nga imong mga saling katawhan ikampo kami Ginoo alang sa gahom sa mga Espiritu mabatunan na mo sa ibong pagkinabuhi magkagiyakan na mo matag adlaw sa among mga pag-una-una, sa among mga pagbuhat, sa among mga pagsulti, o sa tanan mo pagkinabuhi, ikaw, among mga pasidunggan. Hintak na Ginoo, po kami sa iyong padayong proteksyon, sa among mga hulay, sa among pag-uli sa pulianan, kung ginumag-ausa ka na mo sa iyong panlangin, kadangata kami sa buntagon ng malipayon, mabangon kami, masugat sa mong adlaw, maghimay-agyapon kanimo. Pasilaw Ginoo ang tanang mga sala among gitugyan tanan pinagilamasangan sa gahom ni Jesus nga umuwan luwas. Amen.
Salamat kay Brad, gabi ka na.